Isa ang China sa mga bansang nagpapataw ng parusang kamatayan para sa mga nasintensyahan sa drug-related cases. Ayon sa Amnesty International, 10 pa ang bansa ang kagaya ng China, kabilang dyan ang Malaysia, Pakistan at Saudi Arabia. Sa China rin daw, may pinakamaraming bilang ng executions kumpara sa pinagsama-samang bilang ng pagbitay ng iba pang bansa sa buong mundo. Pero matapos ang 2009 report ng Amnesty International, tumigil na sila sa pagpapahayag ng tinatayang death penalty cases sa China. Itinuturing na state secret ang datos ng death penalty cases sa China. Sa Pilipinas naman, tinanggal ang death penalty noong 2006 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Arroyo dahil hindi raw ito ang solusyon sa lumalalang kriminalidad sa bansa. Batay rin daw ito sa kanyang paniniwala bilang Katoliko. Huling napatawan ng death penalty noong Enero 2000 si Alex Bartolome dahil sa kasong rape. At kaugnay sa usapin ng death penalty, makakapanayam natin ngayong umaga si Martin Dino, chairman ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Ang grupong hayagang tumutol sa pagbuwag sa death penalty sa Pilipinas noong 2006. Magandang umaga, Ginoong Dino. Magandang umaga, Javi. Okay, so nasa balita ngayon itong pending execution sa China ng isang Pilipinang na-convict dahil sa drug trafficking. Kayo, pro-death penalty kayo, no? Hindi lang sa Pilipinas, but in general, as a principle. So, sumasang-ayon kayo na dapat bitayin itong Pilipinas sa China dahil convicted siya sa drug trafficking. Alam mo, Javi, hindi na ako magtataka dyan Dahil sa China, dyan meron pinatay na 5,000 drug pusher, drug lord, sabay-sabay silang pinatay. At nung nangyari ito ay nagtakasan sa China itong mga involved sa drugs. Nagpuntahan sila sa Thailand, Pilipinas. Wait, excuse me po, linawin lang po natin. Sinabi nyo na sabay-sabay pinatay yung 5,000 drug ano yun? Is this makukumpara ba natin dito sa Pilipinas sa death row sa China na dumaan pa sa due process? May court, no? May court na nag-decide. Itong sinasabi nyo na 5,000, ano to? Salvaging ba to or lethal injection din? Hindi, ang ginamit dito barel, no? Kaya dito pinakita ng China barel. So it was an official state act by China na gawin ito. Pero nung pinatay sila, talagang nagulat ang buong China. Dahil nga imagine so ginawa ito sa labas ng judicial system ng China, basically. Hindi ako sure, pero ang alam ko diyan, government ang nagpatupad nito. At dito na nga maaring extra legal ito. Yes. Kasi ang pinag-uusapan po natin yung death penalty as part of the legal system. Yes, in other words, it's legal kasi syempre maraming bansa rin yung may extra legal na nangyayari. I mean, in fact, you can even call it murder, no? Krimen din 'yon, no? The same thing what happened to Thailand. 'Di ba nung time ni Thaksin? Ilan ang namatay doon. Pero balikan po natin itong Pilipina na nasa death row, no, na yun nga, inaabangan ng pamilya yung kanyang execution. Hanggang ngayon, wala pang confirmation. So kayo, you would agree that she should be executed because she was convicted of drug trafficking. You are advocating the same dito sa ating bansa. So, kasi may appeal po si Pangulong Aquino na bigyan ng lighter sentence na wag i-execute. So, would you agree with this appeal by Pangulong Aquino or would you oppose the appeal of President Aquino? Dapat ituloy itong execution dahil pro-death penalty kayo. Yeah, alam mo, merong due process na ginawa, no? Ipinagtanggol yung sarili niya. Ang ano nga dito, pagka may death penalty kasi sa isang bansa, wala na tayong magagawa doon. Okay. The same thing what happened in the Philippines during the time na may death penalty dito, dapat sundin ng pamahalaan yung batas na kanilang ginawa. Ngayon, during the time ni President Arroyo, tinanggal niya yung death penalty. Bakit? Kasi ito yung regalo niya sa Papa nung dumaan siya sa Roma. The same time, nag-side trip pa siya sa Spain para magkaroon ng treaty na sila Ranyaga pinadala pa sa Spain. Kaya ito nakakalungkot nga dito. Itong si Paco Larrañaga, yung convict naman sa Cebu because of a rape case. Yes. No? Yan ang isang na ngayon nasa Spanish prison. Nandun na siya ngayon.
So sinasabi nyo, kapalit yun. Yun na nga, so it was a political trade-off, kumbaga, political deal na i-abolish ni Pangulong Arroyo yung death penalty sa Pilipinas in exchange for some concessions from European countries na anti-death penalty naman. Oo. Pero ang ano nga natin, during that time, ang ganda ng kampanya natin against illegal drugs. Talagang meron ng nakalinya ng mga drug lord. Karamihan dito, Chinese, Taiwanese, na dapat kasunod na nitong mga binitay na Pilipino. Dahil dito sa Pilipinas, itong mga drug lord na to, hindi lang sila nagdala ng droga sa Pilipinas. Nagtayo sila ng laboratorio dito sa Pilipinas. Dito sila nagtayo ng yung salot na droga na yan. Samantalang itong mga Pilipino na nandun sa death row ngayon, kami, may hinala kami na hindi naman nahuli yan just like that eh. So you're Baka saying, nila, so ang sinasabi nyo, in the same way na yung may mga Pilipinong binibitay sa o ini-execute sa China, dapat yung mga Chinese na nako-convict dito sa atin ay i-execute din for similar crimes. Yes, at saka dito, ginawa nilang ginawa nilang haven ng Pilipinas. Katunayan, kahit na makumbik yan, pumunta kayo ngayon sa sa Bilibid Prison. Tignan nyo yung brigada nitong mga drug lord. Makakakita kayo mga Pilipino pa taga-masahin nito. At tignan nyo yung kumbinyente ng kanilang lugar. At ang masakit nga dito, nakakatakas pa. Ang laki ng hirap natin sa conviction. During our time, nakabantay kami hawi sa loob ng courtroom. Dahil ang tunay na laban against illegal drugs, hindi naman tayo kala nyo ba, pag nahuli, yun na hindi. Kailangan makumbik yan. Ang hirap ikumbik, pag nawala na yung pulis dun sa courtroom at nabayaran na ng drug lord, ito 10 milyon, SPO1, lumayas ka na. Pero iba po yung conviction sa death penalty kasi you can be convicted and sentenced to life imprisonment. Ang sinasabi nyo, conviction and death penalty. So sa ngayon po, kasi na-abolish na nga noong 2006, gusto nyo ma-revive ngayon itong death penalty law. Yes, meron kaming mga congressman na nilapitan ngayon na for the meantime, 2 lang ang muna hihilingin namin. Itong unahin natin itong illegal drugs at saka yung rape case sa kasi ang death penalty sa Pilipinas, heinous crime lang. Hindi naman pag nag-jaywalking ka, bibitayin ka na yung karumal-dumal na krimen. So sa tingin nyo, may mga kongresista na talagang gustong ibalik yung death penalty and then yung public opinion din, sa tingin nyo ay panig sa inyo? Meron na. At ngayon, kahit na tignan nyo, kahit na magbotohan tayo ngayon tignan natin kung ilan ang boboto na ibalik ang death penalty. Dahil nakita natin, imagine, dati, ang pinapatay, lalo na yung riding in tandem. Pero ultimo, babae, binabaril na ngayon ng So anong gusto nyo may masentensyahan ng death penalty? Nabanggit nyo yung drug trafficking, di ba? Yung rape. At saka yung rape with murder or rape lang? Rape with murder. Okay, and then yung mga assassination. Yung assassination na kung saan talagang almost everyday pagbukas mo ng TV sa umaga makikita mo agad pinatay. No? At saka alam mo Javi, hindi naman nawala ang death penalty. Ang malungkot, ang nawala yung due process of law. Kasi makikita mo, sinalvage, pinatay. Ay, hindi po death penalty yun. Murder po yun. Murder. Yeah, murder. Iba po yung murder sa death. Kasi yung death penalty, ang assumption dyan, yung pamahalaan, yung nagde-decide, at siya rin ang nag-execute. No? It's an official, it's not considered a crime. Kasi nga, sumunod nga sa batas. Kaya pero iba po yung salvaging. Hypothetical yung sinabi ko. Kasi, ang nag-execute naman dito sa parte ng pamahalaan, which is the law enforcer. That will have to be proven. Yes, that will have to be proven. Kaya nga. At hindi naman natin sinasabing legal yon. Kahit law enforcer ang ginawa. Kasi kung pwede rin mahatulan ng murder yung law enforcer. Kaya lang talagang makikita natin, almost everyday may makikita ka. Nakalagay sa sako, nakalagay sa di ba? Salvaging po yun. Yeah. Kaya nga, ang inaano nga natin, na meron pa rin parusa sa kanila na kamatayan, yun lang nga. Kung sanang meron tayong maibalik ang death penalty, meron due process. Tsaka Javi, ang nakakalungkot dito ang bagal kasi ng ng batas natin. Excuse me po. Kasi sa ngayon, nasa linya ng telepono si Romel Cardenas de Vera. Just to give the other side po nitong issue, Human Rights Officer ng Amnesty International, nabanggit niyo sa akin kanina. Magandang umaga po. Ano pong reaction ninyo sa nakatakdang pagbitay sa Pilipinang drug courier sa China, sir? Magandang umaga, Howie, at saka sa mga nakikinig sa iyong palatuntunan. Sa Amnesty International,
ang Amnesty International Philippines at ang Amnesty International Movement, matagal nang nananawagan, global target namin ng China, na sana paunti-unti bawasan niya yung 50 plus na mga krimen na pwedeng patawan ng death penalty sa China. Sana unti-unti bawasan itong mga krimen na ito na nakalista na pwedeng patawan ng death penalty hanggang mawala, hanggang ma-abolish ang death penalty sa China. Ang panawagan namin talaga sa buong mundo ay mawala ang death penalty. Kaya sana yung pamahalaan natin, imbes din na paisa-isang nag-aapila kada merong masentensyahan na kababayan natin, sana kasama din sa panawagan ng pamahalaan sa China ay yung gumaya din sa atin ng China na sana tanggalin na rin nila ang kanilang death penalty. Tapos ayon naman dun sa sa inyong usapan na aking napakinggan, hindi rin kami pabor na kung sa China ay nagde-death penalty sila, na tapatan din natin ng death penalty, ibalik din natin yung death penalty sa Pilipinas. Excuse me, sir. Kasi sinasabi ni yung aking guest dito, si Mr. Dino, na kaya nagiging drug haven daw tayo dahil wala na raw takot yung mga drug lords na galing sa ibang bansa, no? Kaya kung ibabalik natin yung death penalty, ay may matatakot na pumunta rito at magtayo ng mga laboratorio at magbenta at magkalat ng mga drugs. So, hindi kayo niniwala na posibleng maging epektibong deterrent ang death penalty sa mga heinous crimes katulad ng drug trafficking? Si Kapitan Dino pala yan. Magandang umaga, Kap. Nagkasama kami minsan sa isang palatuntunan tungkol dito. Good morning. Sa China, ang mga narinig natin mga nakalista na isasamang nasasampahan ng death penalty ay tungkol sa drug-related na mga krimen. Kung sa China, na isa sa mga pinaka-grabing nagpapataw ng death penalty sa buong mundo, ay pinapatawan nila ang kanilang mga criminals na drug-related at nangyayari pa rin ito, hindi natatakot. Bakit kaya matatakot kapag ibinilik dito sa Pilipinas ang death penalty? Kung sa China, na talagang taon-taon merong pinapatay at kasama dyan ang drug-related, ibig sabihin, hindi deterrent yung death penalty, di ba? Well, depende po sa datos. Maaring bumababa. Kasi mahirap po mag-judge based on a few cases nga na nababalitaan natin. Di po ba? May datos ba kayo para ipakita nga na pareho lang yung prevalence nitong mga krimen kahit may death penalty? Sa China, napakahirap kumuha ng information. Nalalaman lang ng Amnesty International, sa mga researchers ng Amnesty International, na patuloy na merong nasisentensyahan, at kapag ka nasentensyahan, halos walang procedures sa pag-apila o kaya pag-commute o pagpapababa ng sentensya. Napakahirap kumuha ng datos sa China. Kaya ang panawagan talaga namin sa China, maging transparent tungkol sa usaping ito sa criminal justice system nila. Tapos, yun nga, kumbaga parang kapag sinabi natin na dito na rin, patayin na rin natin yung mga inchik na mahuhuli o kaya mga kapwa natin na mga drug-related. Kumbaga parang sumasang-ayon na tayo sa China na patayin yung ating kababayan dahil sa drug-related charge. So speaking of the Philippines, hindi na siya nagiging usapin ng katarungan ng pagtanggal ng buhay sa ating kababayan. Yeah. Parang pumapayag na rin tayo. Ginagawa din sa kanya, gawin na rin natin dito sa Pilipinas. Yeah. Romel, sa ngayon, illegal pa yung death penalty na abolish nga noong 2006. Yung grupo ni Ginoong Dino, yung VACC, gustong ibalik. Sa tingin nyo, may posibilidad ba na ibalik yung death penalty sa ating bansa? Anong basa nyo sa public opinion, sa mga nakakausap nyo mga lawmakers? Posible bang ibalik yung death penalty? Nabantayan namin last Congress, yung magkapatid na Rodriguez, sina Manong Rufus ng Cagayan at saka yung kanyang kapatid na nasa party list, na gustong amyendahan ang drug law na kapag ka-foreigner galing sa isang bansa na merong death penalty para sa mga drug-related offenses na mga foreigner, dapat kapag nahuli sila dito sa Pilipinas na drug-related din at foreigner sila, patawan din sila ng death penalty. Parang usapin ng reciprocity daw. At sa amin, ang tingin nga namin,
kung gusto mo maging reciprocal, pag manawagan ka sa China, na wag din silang mag-death penalty. I-reciprocate nila na dito, in-abolish natin, dapat i-abolish din natin sila. Pero hindi nagkaroon ng maraming development yung panukala ng magkapatid na Rodriguez sa Kongreso. Sina Kapitan, alam ko na sumusuporta sila doon, pero hindi ito gumulong sa Kongreso. Okay. Hingin ko lang ng reaction to si Mr. Dino. So, death penalty, may panukala na ibalik yung death penalty but only for foreigners from countries na may death penalty rin. Oo nga. Ano ba? Okay na ba yun sa inyo? Hindi, siguro, dapat ano natin talaga, yung mga gumawa na, ang sa akin talaga, yung mga karumal-dumal na krimen Kahit Pilipino. Oo, tsaka isa pa sana, kamukha niyan, yung Amnesty International, ikampanya na din natin. Kasi sa Scandinavian country, tinanggal ang death penalty para dun sa mga kriminal na mga matatanda. Pero may nakikita akong datos na mababa talaga yung krimen sa mga Scandinavian countries. Totoo. At wala silang death penalty. Totoo. Pero mataas ang krimen nila pagdating sa abortion. Pinapatay sa kanila ang mga bata na wala pang tanong, di ba? Legal. Pero legal po yung abortion. Legal so ang abortion. It's not considered a crime. Teka, buhay ng tao yung pero pinapatay. morality na po yung ang pinag-uusapan natin. Hindi ho yung batas. Hindi, yun na nga ang sinasabi ko. Pagka, dapat holistic tayo. Ikampanya din nila na tanggalin din ang pagpatay sa mga bata. Okay. Di ba? Ibang debate naman po yung abortion. So death penalty gusto niyong ibalik for heinous crimes that are currently legal. Karumal-dumal na krimen. Okay, maraming salamat po Martin Dino and Chairman ng Grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC at Romel Cardenas de Vera, Human Rights Officer ng Amnesty International. Maraming salamat po sa inyong dalawa.